Ang Jade Beauty Jewelry ay sikat gaya ng dati, at kumita ito ng mas malaki kaysa sa ibang mga brand ng alahas. Sa makatuwid, maraming iba pang negosyante ng alahas ang nainggit kina Guning at Zhou Zhenghong, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Si Guning ay nagkaroon ng buong suporta ng pamilya tang pagkatapos ng lahat. Dahil binuksan na ng Jade Beauty Jewelry ang branch nito sa CTB, malapit na ring magbukas ang branch nito sa capital. Naisip ni Guning na mas mabuting magtayo rin siya ng processing plant sa kabisera, dahil hindi matugunan ng processing plant sa CTG ang mga pangangailangan ng lumalawak na mga sangay ng alahas. Sa pag-iisip niyan, tinawagan ni Guning si Chen Kangyi. Hi, Kangyi, kailangan ko ng processing plant para makagawa ng Jade Jewelry para sa Jade Beauty Jewelry. Maaari mo bang tulungan akong makahanap ng isa? Tawagan mo ako kapag nahanap mo na ang pinakamalaking pabrika, at hahayaan kong makipag-ugnayan sa iyo ang manager ng Jade Beauty Jewelry pagkatapos nito, sabi ni Guning. Si Zhou Zhenghong ay lilipad sa kabisera para sa sangay ng alahas doon, kaya si Gao Yi ang mananagot sa paghahatid ng alahas sa pagkakataong ito. Oo naman, boss, sabi ni Chen Kangyi. Nako, hindi ba maraming pribadong bahay sa likod ng gusali ng ating korporasyon? Sinasakop nila ang humigit kumulang 700 metro kwadrado. At kinuha ito kahapon ng isang developer ng real estate upang magtayo ng isang gusali ng opisina, ngunit hindi pa naaayos ang deal dahil medyo mababa ang presyo ng pagkuha. Kailangan mo ba ng lupa? Hindi sigurado si Chen Kangyi kung gusto ni Guning na palawakin ang kanyang korporasyon, kaya hindi niya ito tinawagan kahapon nang matagpuan niya ito. Ngayon, dahil tinawagan siya ni Guning ngayon, binanggit niya ito sa telepono. Nang marinig iyon, lumiwanag ang mukha ni Guning. Puntahan mo ito, hanggat nag-aalok sila ng makatwirang presyo. Ang isang piraso ng lupa na humigit kumulang 700 metro kwadrado ang laki ay maaaring nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyong yuan sa kabisera. Naunawaan iyon ng husto ni Guning, ngunit ayaw niyang magbayad ng mas mataas na presyo para dito. Palaging may ideya si Guning na palawakin ang kanyang korporasyon, kaya kung makukuha niya ang lupa sa likod ng gusali ng kanyang korporasyon, ito ay mas mabuti. Oo naman, boss, sabi ni Chen Kangyi. Naunawaan niya na gustong-gusto ni Guning ang lupain mula sa kanyang tono, at nakaramdam siya ng kasiyahan na sinabi niya ito kay Guning sa tamang oras. Oh, sabi ni Guning bago niya ibababa ang tawag. Kailangan ko rin ng gym, kaya't mangyaring tulungan akong maghanap ng isa na ibinebenta. Kailangan ni Guning ng gym hindi para kumita, kundi para gamitin ito bilang training place para sa mga bodyguard ng kanyang security company na itatayo niya sa malapit na mangyayari. Siya ay mga retiradong sundalo na lahat ay bihasa, kaya nagplano siyang magbukas ng mga klase sa kukuhan ng pagsasanay upang turuan din ang mga tao sa pakikipaglaban. Walang problema, boss, muling sabi ni Chen Kangyi. Nang marinig ni Leng Xiaoteng na humingi ng tulong kay Guning sa ibang tao, hindi siya nasisiyahan. Bakit hindi siya humingi ng tulong ni Guning? Gayunpaman, nang marinig niyang tinawag ng tao si Guning na boss, alam niya na dapat siyang magtrabaho para kay Guning. Kung ganoon, hindi ito tatutol ni Leng Xiaoteng. Mga ad ng Pub Future. Nang makauwi si Zhou Xiaoshuan, hindi siya umiyak o nasira ang mga bagay, ngunit tila malungkot. Naglabas siya ng isang bote ng matapang na alak, na ikinatakot ni Mrs. Zhao. Naunawaan ni Mrs. Zhao na si Zhou Xiaoshuan ay tiyak na nasa isang kakilakilabot na mood pagkatapos makipagtalo kay Lin Tianyu ngayon, ngunit hindi pa niya nakitang umiinom si Zhou Xiaoshuan ng mag-isa. Xiaoshuan, anong ginagawa mo? Kinuha ni Mrs. Zhao ang bote. Nakakalunod ang aking mga kalungkutan. Nakipaghiwalay ako kay Lin Tianyu, sa pagkakataong ito. Nawala ko siya. Humagulaw si Zhou Xiaoshuan, ngunit hindi pa rin sumigaw ng malakas. Ito ang unang pagkakataon na nakontrol niya ang kanyang emosyon. Ano? Nagulat si Mrs. Zhao. Talaga bang susubukan niyang bawiin si Yuzi? Oo, sabi ni Zhou Xiaoshuan. Sa katunayan,
hindi ako nagustuhan ni Lin Tianyu. Pumayag na siyang maging boyfriend ko dahil pantay lang ang status ng mga pamilya namin sa lipunan, at nag-iisang anak lang ako ng pamilya namin para mamana niya ang mga ari-arian ng pamilya namin. In the future. Gayunpaman, mas mahalaga na ngayon si Yuzi sa kanyang paningin, kaya itinapon niya ako. Napagtanto ko rin ngayon na pagod ako sa pakikipagrelasyon sa kanya. Alam na ni Zhao Xiaoshuan, ngunit pinili niyang pumikit dito kapag siya ay umiibig kay Lin Tianyu. Mahal na mahal niya ito kaya handa siyang tretuhin ito sa abot ng kanyang makakaya kahit na sinasamantala lang siya nito. Once he broke her heart, she realized na panaginip lang pala. Ano? Paano kanya nagagawang ganyan? Galit si Mrs. Zhao. Hindi ko kayang tiisin. Kailangan ko siyang tawagan ngayon din. Sabi ni Mrs. Zhao, at kinuha ang kanyang telepono. Huwag naman sana. Pinigilan ni Zhao Xiaoshuan ang kanyang ina, dahil nakakaramdam siya ng depresyon. Walang kabuluhan at walang silbi. Nanay, huwag mo na ring pagtalunan si Yuzi, dahil hindi siya ang taong maaring guluhin ng aming pamilya ngayon. Hindi rin niya kasalanan, at imposibleng makakasama niya ulit si Lin Tianyu. Ang lahat ng ito ay ideya ni Lin Tianyu, at siya ay magdaranas ng dobleng pagkatalo. Si Zhao Xiaoshuan ay hindi pa naging ganoon ka-mature at matino dati gaya niya ngayon. Ang buhay ay nagturo sa kanya ng isang mahalagang aral. Nang makita si Zhao Xiaoshuan na napakatahimik, nagulat si Mrs. Zhao, ngunit sumang-ayon sa kanya. Kung ikukumpara kay Mrs. Lin, hindi gaanong makasarili at mayabang si Mrs. Zhao kahit na spoiled din niya si Zhao Xiaoshuan. Si Lin Tianyu ay masama rin ang pakiramdam nang makauwi siya dahil tinanggihan siya ni Yuzi. Nang makita iyon, hindi nasiyahan si Mrs. Lin, dahil naisip niya na malamang nawala na ulit si Yuzi. Ano? Hindi mo siya nakita? Ginawa ko, ngunit tinanggihan niya ako, sabi ni Lin Tianyu na walang pasensya. Ano? Tinanggihan ka niya? How dare she do that? Hindi makapaniwala si Mrs. Lin. Sa kanyang mga mata, dapat makaramdam si Yuzi ng karangalan na handa siyang bawiin ni Lin Tianyu, ngunit tinanggihan siya ni Yuzi. Ano? Siya ay nakakuha ng ilang katanyagan ngayon, kaya ngayon ay iniisip niya na siya ay higit sa atin. Sabi ni Mrs. Lin sa isang ironic na tono. Nanatiling tahimik si Lin Tianyu, pagkatapos ay pumasok sa kanyang silid. Bagamat naisip ni Mrs. Lin na kasalanan ni Yuzi kung bakit niya tinanggihan si Lin Tianyu, naniniwala pa rin siya na kailangan niyang makilala si Yuzi dahil sa kahalagahan ni Yuzi ngayon. Sa pag-iisip niyan, kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng bahay. Bagamat hindi alam ni Mrs. Lin ang address ni Charm, hindi naman siya nahirapang hanapin ito dahil sikat na si Charm ngayon. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng Novelban. Pagdating ni Mrs. Lin sa Fengshan Shopping Mall, dumiretso siya sa Charm. Halos oras na ng tanghalian, ngunit marami pa ring tao sa Charm. Mga ad ng Pub Future. Yuzi, lumabas ka dito ngayon din. Utos ni Mrs. Lin sa hindi magandang tono sa pintuan ni Charm. Napatingin sa kanya ang mga taong namimili sa loob. Nang makita si Mrs. Lin, nakaramdam ng inis si Yuzi. Halatang walang kwenta ang pagpunta ni Mrs. Lin dito. Gayunpaman, magalang pa ring nagtanong si Yuzi, Mrs. Lin, may maitutulong ba ako? Lumabas ka na dito, utos muli ni Mrs. Lin. Si Yuzi ay hindi nasisiyahan. Kung mayroon kang sasabihin sa akin, maaari mo itong sabihin ngayon din. Sigurado ka ba? Tanong ni Mrs. Lin, na parang determinado siyang ipahiya si Yuzi ngayon. Si Yuzi, gayunpaman, ay hindi naisip na siya ay nakagawa ng anumang bagay na kaiyahiya, kaya hindi niya ito pinansin. Ginang. Lin, natatakot ka ba na baka pagtawanan ka ng mga tao? Sinasadyang tanong ni Yuzi. Ikaw, naramdaman ni Mrs. Lin na hindi siya ginagalang ni Yuzi, kaya nagalit siya.
Mabuti, maaari kong sabihin sa iyo dito, sa ngayon, at inaasahan kong hindi ka mahihiya. Pagkasabi nun, pumasok si Mrs. Lin at umupo sa sofa. Excuse me for a while please, sabi ni Yuzi sa iba pang mga customer sa tindahan. Ayos lang. Walang pakialam ang ibang mga customer, ngunit alam nila na si Mrs. Lin ay hindi mabait na tao. Ang ilan ay nanatili sa tindahan habang naghihintay na manood ng isang drama, habang ang ilan ay gustong tumulong kay Yuzi. Sa kabutihang palad, si Yuzi ay mayroon ng maraming tapat na customer na handang tumulong sa kanya. May 2 tindera din sa tindahan, ngunit abala sila sa paglilingkod sa mga customer, kaya nagsalin si Yuzi ng isang basong tubig para kay Mrs. Lin ng personal. Mga ad ng Pub Future. Maaari ko bang malaman kung ano ang gusto mong pag-usapan sa akin, Mrs. Lin? Tanong ni Yuzi sa walang pakialam na tono. Sinabi sa akin ni Tianyo na tumanggi kang makipagbalikan sa kanya, sabi ni Mrs. Lin. Oo, sabi ni Yuzi na may kalmadong mukha, na parang hindi mahalaga. Sa katunayan, ito ay isang bagay na hindi mahalaga sa kanyang mga mata ngayon. Ano? Sa tingin mo sikat ka na ngayon, kaya mas superior ka sa amin. Mayabang na sabi ni Mrs. Lin. Tumawa si Yuzi, at hindi nag-abala na itago ang kanyang matinding disgusto kay Mrs. Lin. Hindi ko maintindihan kung bakit mo sinabi iyon. Naniniwala ako na may karapatan akong tanggapin si Lin Tianyo. Wala akong pakialam kung tatanggihan mo ang ibang tao, pero hindi ako papayag na tanggapin mo ang anak ko. Huwag mong kalilimutan na hindi ka hinamak ni Tianyo noong mahirap ka at walang anuman. Sabi ni Mrs. Lin. Hindi makapaniwala si Yuzi na napakawalandiya ni Mrs. Lin. Ginang. Lin, mahigit 1 taon na akong nakipaghiwalay kay Lin Tianyo, at itinapon niya ako dahil mahirap ako. Niloko niya rin ako at nakitulog sa mayaman kong kaibigan. Sinabi mo na hindi ako maaaring magpakasal sa iyong pamilya noon, kaya bakit ngayon ka pa bumalik sa akin? Sabi ni Yuzi. Bakit? Halata na gusto ni Mrs. Lin na sumakay sa coattails ni Yuzi dahil sikat na siya ngayon. Hindi nila pinahina ang kanilang mga boses, kaya narinig ng lahat sa tindahan ang kanilang pag-uusap. Sa simula, inakala ng mga nanonood na tinalikuran na ni Yuzi ang kanyang kasintahan kapag naging matagumpay siya, ngunit hindi nagtagal ay napag-alaman na ito ay kasalanan ng kanyang dating kasintahan. Niloko siya ng kanyang dating kasintahan, na talagang hindi katanggap-tanggap. Ikaw, hindi inaasahan ni Mrs. Lin na maglalakas loob si Yuzi na makipagtalo sa kanya ng ganoon, at nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan sa gitna ng mga tingin ng mga tao. Yuzi, isip mo ang iyong wika. I'm doing you an honor na naparito ako para kausapin ka ngayon. Sabi ni Mrs. Lin. Naniniwala pa rin siya na si Yuzi ay mas mababa sa kanya at sa kanyang pamilya. Dapat ko bang isipin ang aking wika? Bakit? Mrs. Lin, kailangan kong sabihin na ikaw ang pinakawalang hiyang taong nakita ko sa buong buhay ko. Sabi ni Yuzi nang walang pag-aalinlangan. Eksakto. Napakawalandiya niya. May nagbuka ng kanyang bibig para alalayan si Yuzi. Sumasang-ayon ako. Hinamak niya si Miss Yo dahil mahirap siya noong unang panahon, at ngayon pumupunta siya kay Miss Yo dahil matagumpay lang si Miss Yo. May kahihiyan ba siya? Sabi ng ibang tao. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kasnob na tao. Ikaw, Nena si Mrs. Lin, ngunit hindi niya alam kung paano makikipagtalo pabalik. Mukhang na-realize niya na hindi niya patas ang sinabi niya. Yuzi, paano ka naging cold-blooded? Si Mrs. Lin ay ayaw sumuko. Ako ay cold-blooded. Nakangiti si Yuzi. Let me be honest with you. Sobrang naiinis ako kapag naiisip ko ang anak mo na nanloko sa akin. Sa tingin ko tama si Miss Yu. Isang marangal na babae ang lumabas mula sa karamihan sa sandaling ito. Ikaw si Mrs. Lin, tama. Babae ka rin, kaya mo ba kung niloloko ka ng asawa mo? Kung kaya mo, wala na akong ibang masasabi,
kasi we have opposite values. Nang makita ni Ginang Lin ang marangal na babae, nagulat siya at agad na tumayo. Mrs. Yang. Alam ni Mrs. Lin itong Mrs. Yang nang walang pag-aalinlangan, at halatang hindi normal na babae si Mrs. Yang dahil sa ugali ni Mrs. Lin sa kanya. Sa katunayan, si Mrs. Yang ay ipinanganak sa isang napakayaman na pamilya at nagpakasal sa isang matataas na opisyal sa gobyerno. Bagamat ang pamilya ni Mrs. Yang ay isang pangkaraniwang super rich na pamilya, at ang kanyang asawa ay hindi rin isang opisyal na opisyal, ang pamilya at asawa ni Mrs. Lin ay halos hindi maihahambing kay Mrs. Yang. Mga ad ng pub future. Kilala ni Mrs. Lin si Mrs. Yang, ngunit hindi siya kilala ni Mrs. Yang. Miss Yu, single ka ba? Tanong ni Mrs. Yang kay Yuzi na may pagpapahalaga sa kanyang mga mata. Oo, sabi ni Yuzi nang hindi nag-iisip pa. Sa tingin ko si Miss Yu ay isang napakahusay na kabataang babae. Gusto mo bang makipagkita sa anak ko balang araw kapag libre ka? Sabi ni Mrs. Inaayos ni Mrs. Yang si Yuzi at ang kanyang anak na makita. Ano? Nagulat si Yuzi, at nahihiya. Nagulat din si Mrs. Lin. Hindi siya makapaniwala na handang ipakilala ni Mrs. Yang si Yuzi sa kanyang anak. Kung makapag-asawa si Yuzi sa pamilya Yang, magiging miyembro siya ng isang napakayaman at makapangyarihang pamilya. Sa pag-iisip na iyon, si Mrs. Lin ay nag-aatubili na tanggapin ito, ngunit hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano ngayon. Ayos lang ba sa iyo? Naunawaan ni Mrs. Yang na nagulat siya kay Yuzi, ngunit wala siyang pakialam. Inisip na lang niya na mabuting babae si Yuzi kaya umaasa siyang makikilala ni Yuzi ang kanyang anak at makita kung ano ang mangyayari. Ang pamilya Yang ay hindi isang pangkaraniwang pamilya, kaya hindi malamang na pinili ni Mrs. Yang si Yuzi dahil sa kanyang amo. Si Mrs. Yang ay naakit sa pambihirang kakayahan at mabuting asal ni Yuzi. Bilang karagdagan, ang karera ni Yuzi ay hindi magiging matagumpay na gaya ng negosyo ng pamilya Yang, maliban kung mayroon siyang kakaibang kakayahan ni Guning. Kaya naman, kung nakapag-asawa si Yuzi sa pamilya Yang, siya ay lubos na mapalad. Siyempre hindi, sabay na sabi ni Yuzi. Bagamat alam niya ang pakay ni Mrs. Yang, hindi niya akalain na may mali dito. Masyado pang maaga para sabihin kung makakasama niya ang anak ni Mrs. Yang. Maaari pa rin siyang magkaroon ng bagong kaibigan. Malaki. I already have your number so I'll tell him to contact you later. Maaari kayong magsalo sa pagkain at manood ng pelikula ng magkasama o kung anuman, sabi ni Mrs. Yang na may masayang ngiti. Medyo namula si Yuzi. Mga ad ng pub future. Alam ni Mrs. Lin na hindi na siya dapat manatili pa rito, kaya tahimik siyang umalis. Pag-uwi niya, gumawa siya ng napakalakas na ingay para ilabas ang kanyang galit, at ginaising pa niya si Lin Tianyo, na umiidlip. Napakaingay. Hindi ba pwedeng manahimik ka sandali? Nagtaas ng boses si Lin Tianyo sa galit. Anong nangyari? Lumabas si Lin Tianyo at tinanong ang kanyang ina. Pumunta ako ngayon sa tindahan ni Yuzi, sabi ni Mrs. Lin. Nang marinig iyon, sumimangot si Lin Tianyo. Bakit? Gusto ko lang itanong sa kanya kung bakit kanya tinanggap, naiinis na sabi ni Mrs. Lin. Sa pagkatapos, nagmamadaling tanong ni Lin Tianyo. Alam niyang hindi magbabago ang isip ni Yuzi, pero may pag-asa pa rin siya. Inilantad niya ang iyong pagkakilala sa harap mismo ng lahat sa publiko, at nakaramdam ako ng labis na kahihiyan. Sabi ni Mrs. Lin sa naaagrabyado na tono. Walang sinabi si Lin Tianyo. Nabigo siya, ngunit hindi nagulat dahil ganoon din ang sinabi ni Yuzi sa kanya. Dahil tinanggihan ka ni Yuzi, maaari kang bumalik sa pagiging kasama ni Zhao Xiaoshuan. Nawalan ng pag-asa si Mrs. Lin para kay Yuzi, at galit din siya sa ugali ni Yuzi. Kahit sikat na designer si Yuzi ngayon, hindi niya siya tatanggapin.
Nakipaghiwalay na ako kay Zhao Xiaoshuan, sabi ni Lin Tianyu. Sabihin ang ilang matamis na bagay sa kanya, at patatawarin kanya gaya ng dati, sabi ni Mrs. Lin. Hindi niya namalayan kung gaano ito kaseryoso. Parang hindi naman. Nakita niya ang eksena kung saan ako nagmamakaawa kay Yuzi na patawarin ako, sabi ni Lin Tianyu. Nakaramdam siya ngayon ng lubos na panghihinayang, dahil hindi siya tatanggapin ni Yuzi at nakipaghiwalay din sa kanya si Zhao Xiaoshuan. Bagamat alam niyang mahal na mahal siya ni Zhao Xiaoshuan. Naiintindihan niya na hindi siya nito patatawarin sa pagkakataong ito, sa totoo lang, wala siyang intensyon na bawiin si Zhao Xiaoshuan sa paraan ng pagtrato nito sa kanya noong magkasama sila. Ano? Nagulat si Mrs. Lin. Papaano mo hahayaan na mahuli kanya sa site? Kung hindi kanya handang patawarin sa pagkakataong ito, hindi mo mapapamana ang mga ari-arian ng pamilya niya sa darating. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto ni Mrs. Lin kung gaano ito kaseryoso. Wala akong ideya kung ano ang gagawin ngayon. Sinabi ni Lin Tianyu nang walang pasensya. Sinabi ni Mrs. Lin, sa tingin ko ay maaari mong subukan. Baka mapatawad ka niya. Sige, ako na ang bahala. Tumigil ka sa pagsasabi sa akin kung paano haharapin ito. Nawalan ng pasensya si Lin Tianyu, at umalis sa kanyang tahanan. Ikaw, si Mrs. Lin ay hindi nasisiyahan, ngunit si Lin Tianyu ay wala na. Nag-isip sandali si Mrs. Lin, pagkatapos ay tinawagan si Zhao Xiaoshuan, ngunit naka-off ang telepono ni Zhao Xiaoshuan, kaya tinawagan niya si Mrs. Zhao. Bagamat nakinig si Mrs. Zhao kay Zhao Xiaoshuan at hindi nakipag-ugnayan kay Lin Tianyu o sa kanyang ina, hindi siya tumanggi na sagutin ang tawag ni Mrs. Lin, dahil gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para ilabas ang kanyang galit. Oh, Mrs. Lin, may maitutulong ba ako? Sabi ni Mrs. Zhao sa sarkastikong tono. Siyempre, naunawaan ni Mrs. Lin na galit si Mrs. Zhao kay Lin Tianyu, at kung tutusin, kasalanan ni Lin Tianyu. Bueno, Mrs. Zhao, ikinalulungkot ko ang nangyari kay Xiaoshuan, ngunit si Tianyu ay labis na nagsisisi ngayon. Hindi niya alam kung paano hahaharapin si Xiaoshuan, kaya tinawagan ko si Xiaoshuan sa pangalan niya, ngunit naka-off ang telepono ni Xiaoshuan. Mga ad ng Pub Future. Nagsisisi na siya ngayon. Talaga, tumawa si Mrs. Zhao na parang nakarinig lang ng nakakatawang biro. Ginang. Lin, hindi ako tanga. Malamang na tinanggihan ni Yuzi si Lin Tianyu, kaya bumalik siya sa Xiaoshuan. Hindi talaga gusto ni Lin Tianyu si Xiaoshuan, at ang gusto lang niya ay ang mga ari-arian ng aming pamilya. Alam na alam ito ni Xiaoshuan, at nagpatuloy siyang magpatuloy. Pagkatapos nito, ibinaba ni Ginang. Zhao ang tawag kay Ginang. Lin. Si Mrs. Lin ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa ngayon, dahil si Lin Tianyu ay dumanas ng dobleng pagkatalo sa pagkakataong ito. Ang lahat ng iba pang mga pamilya na may pantay na katayuan sa lipunan tulad ng kanilang pamilya na alam nilang may anak man lang. At hindi ipapaubaya ng mga pamilyang iyon ang lahat ng ari-arian sa isang anak na babae. Ang isang anak na babae ay magkakaroon ng isang magandang dot sa karamihan, na hindi ang gusto ni Mrs. Lin. Inaasahan ni Mrs. Lin na mapang-asawa ni Lin Tianyu ang isang batang babae na ipinanganak sa isang mas mayaman o mas makapangyarihang pamilya kaysa sa kanila, ngunit ito ay imposible. Sa sandaling ito, pinagsisihan ni Mrs. Lin na sinuportahan niya si Lin Tianyu para mabawi si Yuzi. Sabay-sabay na umalis sina Guning at Leng Xiaoteng sa bahay ng pamilyang Tang dahil may tumawag sa kanya. Ang lalaki ay nag-claim na siya ang general manager ng Shanglong Jewelry, gusto niyang makipag-usap tungkol sa negosyo sa kanya. Naalala ni Guning, na may mahusay na memorya, na nagpalitan sila ng mga name card sa release conference. Hindi na kailangang hulaan ni Guning dahil alam na niya ang kanyang layunin. Gayunpaman, dahil hindi pa niya ito sinasabi ng malakas, hindi tumatanggi si Guning sa ngayon. Kaya naman,
pinuntahan niya ang lalaki kasama si Leng Xiaoteng. Nang umalis si Guning, tinawagan niya si Qiao Ya at sinabihan siyang lumipad pabalik sa CTF kasama si Guman. Pagkatapos, nag-book si Guning ng mga tiket sa eroplano para sa Qiao Ya at Guman. Tila walang pag-unlad sina Guman at Tang Yunfan sa kanilang relasyon, ngunit mayroon silang tacit na pagkakaunawaan. Ang kanilang paraan ng pakikisama sa isa't isa ay medyo katulad ng pakiramdam ng isang mag-asawa na ikinasal sa loob ng maraming taon. Walang pag-ibig sa pagitan nila, ngunit mayroong isang hindi pangkaraniwang pagkakaisa. Hindi naman sila batang mag-asawa, kaya hindi nila yakapin o hahalikan ang isa't isa tulad ni Guning at Leng Xiaoteng. Sa isang restaurant, naglakad si Guning at Leng Xiaoteng sa itinalagang pribadong silid, at may dalawang lalaking nakaupo sa loob. Ang isa ay ang general manager ng Shanglong Jewelry, si Du Hez, habang ang isa ay ang kanyang sekretarya. Mga ad ng Pub Future. Si Du Hez ay isang lalaki na nasa 34 na taong gulang. Nakasuot siya ng suot na parang isang propesyonal na negosyante. Nang makita si Guning na papasok, tumayo si Du Hez at ang kanyang sekretarya para salubungin sila. Mangyaring umupo, Miss Go at ang ginoong ito, magalang na sabi ni Du Hez. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Leng Xiaoteng, kaya wala siyang ideya kung paano ito hahaharap. Ikinagalak na makilala ka, Manger Do, sabi ni Guning, pagkatapos ay umupo kasama si Leng Xiaoteng. Ang sekretarya ni Du Hez ay nagbuhos ng 2 tasa ng tsaa para sa kanila ng sabay-sabay. Hindi na nagsalita pa si Guning, ngunit nasiyahan sa tsaa. Miss Gu, ang bagay ay inaasahan ng aming kumpanya na sumali sa Jade Beauty Jewelry. Kung handa kang makipagtulungan sa aming kumpanya, maibibigay sa iyo ng aming kumpanya ang pinakamahusay na mga kumpanya, sabi ni Du Hez ng may katapatan. Sa kasamaang palad, siya ay napapahamak sa pagkabigo. Nang marinig iyon, hindi na nagulat si Guning, dahil nahulaan na niya ito noon pa man. Ngumiti siya at sinabing, maraming salamat sa pagpapahalaga mo sa Jade Beauty Jewelry, pero sorry talaga. Ang kumpanya ko ay walang intensyon na bumuo ng isang alyansa. Napatulala si Du Hez saglit, dahil hindi niya maintindihan kung bakit tinanggihan ni Guning ang magandang pagkakataong ito na kumita ng maraming pera. Miss Gu, ayaw mo bang kumita ng mas maraming pera? Tanong ni Du Hez. Ako, ngunit wala akong intensyon na hayaan ang iba na nagpapakita ng aking mga kita, malinaw na sabi ni Guning. Miss Gu, maaari mo bang mangyari ito? Kumunat ang noo ni Du Hez. Ayaw niyang sumuko. I'm sorry, muling sabi ni Guning. Fine, kung ganon, hindi ko na ipipilit. Hindi man tayo makabuo ng alyansa, umaasa pa rin akong makipagkaibigan kay Miss Gu. Kung ayaw mo, pwede bang sabay tayong kumain? Tanong ni Du Hez. Nakaramdam siya ng pagkadismaya na tumanggi si Guning na makipagtulungan sa kanila, ngunit hindi rin niya ito iniinis. Magkasama sila, ngunit walang alitan sa pagitan nila. Nakatuon ang Jade Beauty Jewelry sa Jade, habang ang Shanglong Jewelry ay nagbigay ng mga alahas na gawa sa ginto, pilak, jade, diamante, at iba pa. Natutuwa din akong makipagkaibigan kay Manager Do, ngunit sa kasamaang palad ay abala ako ngayong hapon, kaya natatakot ako na hindi tayo makakasalo sa pagkain ngayon, sabi ni Guning. Kakain siya kasama si Xu Jinchen at ang iba pa dahil kailangan nilang lumipad pabalik sa kabisera bukas ng umaga. Nako, nakakahiya. Umaasa ako na makakasalo tayo sa susunod na pagkakataon, sabi ni Du Hez. Wala siyang pakialam kung palusot lang ba iyon o katotohanan. Pagkatapos, umalis si Guning at Leng Xiaoteng. Matapos matanggap ni Gu Qing ang mga produkto ng skincare, lahat ay nagulat sa kanilang mga presyo, na kasing taas ng mga internasyonal na tatak. Bibili ba sila ng kanilang mga customer? Isang ikatlo lamang ng kanilang mga customer ang mayayamang tao, at ang iba ay medyo mayayaman lamang. Ang taunang bayad sa membership na mahigit 10,000 yuan ay hindi isang problema, ngunit tataas ito sa 12,000 yuan bawat taon kung babaguhin nila ang mga produkto ng skincare. Kung tungkol sa emulsion, serum at skin toner,
Ang lumang set ay 1,000 yuan, ngunit ang bagong set ay halos 4,000 yuan. Ang mga presyo ng iba pang mga produkto ay na-double lahat ng hindi bababasa. Kung bigla nilang tinaasan ang mga presyo, malamang na hindi ito tatanggapin ng kanilang mga miyembro. Sa pag-iisip niyan, tinawagan ni Gucheng si Guning ng sabay-sabay. Ningning, mas mataas ang presyo ng mga skincare products. Magbabayad ba ang mga customer natin para sa kanila? Mukhang nag-aalala si Gucheng. Tita, huwag kang mag-alala. Maaari kang pumili ng 10 maswerteng miyembro upang subukan ang mga ito ng libre sa seremonya ng pagbubukas. Makikita nila ang mga epekto sa loob ng maikling panahon, at naniniwala ako na handa silang bayaran ang mga ito pagkatapos. Nako, marami ring sample, at pwede mo itong ipadala sa mga customer. Kapag nakita ng mga customer ang mga epekto, bibilhin nila ang mga ito, sabi ni Guning. Mabuti, gagawin ko ang sinabi mo. Nagtiwala si Gucheng kay Guning sa anumang sitwasyon. Dahil sinabi iyon ni Guning, makikinig siya sa kanya. Pagkatapos makipagbitan kay Guning, tinipon ni Gucheng ang mga tauhan sa tindahan upang subukan ang mga bagong produkto ng skincare. Mga ad ng Pub Future. Unang nagboluntaryo si Wang Sufan, na sinundan ng iba. Matapos subukan ang mga bagong produkto ng skincare, lahat ay namangha. Nakita ng lahat ng mga tao ang pinakakapansin-pansing pagbabago sa mukha ni Wang Sufan, dahil siya ang pinakamatanda sa mga tauhan maliban kay Gucheng. Si Gucheng ay pinangangalagaan ng husto ng mahiwagang kapangyarihan ni Guning, kaya ang kanyang balat ay napakakinis at halos walang kapintasan ngayon. Sa pagkakataong iyon, wala siyang nakitang malaking pagbabago sa kanyang mukha. Ang balat naman ni Wang Sufan ay madilim na dilaw na maraming kulubot at pekas. Gayunpaman, ang kanyang mga pekas ay kumupas, ang kanyang mukha ay lumiwanag, at ang mga wrinkles ay hindi gaanong malalim matapos ilagay ang mga bagong produkto ng skincare sa maikling panahon. Jesus! Hindi ako makapaniwala sa mga mata ko. Ako rin. Effective talaga itong bagong set ng skincare products. Feeling ko na moisturize agad ang balat ko. Kupas na rin ang acne sa mukha ko. Wow, hindi ko akalain na maging mga internasyonal na tatak ay napakabisa. Sumasang-ayon ako. Ngayon sa tingin ko ang mga presyo ay medyo mababa. Ang lahat ay namangha sa nakikitang epekto. Boss, pwede ba akong bumili ng set? May nagtanong kay Gucheng. Oo naman. At maaari kang magkaroon ng 50% discount para sa unang set at 30% discount mula sa pangalawang set, sabi ni Gucheng. Si Gucheng ay talagang isang mapagbigay na amo. Ginawa ng kabanatang ito ang unang paglitaw nito sa pamamagitan ng N0V3.1N. Salamat, natuwa ang lahat matapos marinig iyon. Nagtrabaho sila dito at hindi mababa ang kanilang mga sweldo. Bilang karagdagan, ang beauty salon na ito ay napakapopular, kaya nakakakuha sila ng higit sa 10,000 yuan bawat buwan. Kaya bagamat napakamahal ng mga bagong skincare products, kaya pa rin nila ito dahil binigyan sila ni Gucheng ng malaking diskwento. Kinabukasan ang pagbubukas, kaya kailangan nilang ipaalam bukas ang kanilang mga miyembro ng VIP. Matapos ibaba ang tawag kay Gucheng, naalala ni Guning na dapat din niyang ibahagi ang mga produkto ng skincare sa kanyang mga kaibigan. Nang malapit na silang makarating sa Fengshan Shopping Mall, sinabihan ni Guning si Leng Xiaoteng na ihinto ang sasakyan sa southern door, at mag-iiwan siya ng set sa Jade Beauty Jewelry para kunin ito ni Yuze kapag malaya na siya. Mga ad ng Pub Future. Laging may dalang backpack si Guning, kaya hindi magtataka si Leng Xiaoteng kung bakit siya naglabas ng isang set ng mga produkto ng skincare ng biglaan. Nagpadala si Guning ng mensahe kay Yuzi, at sinabi sa kanya na mag-iiwan siya ng isang set ng mga bagong produkto ng skincare sa Jade Beauty Jewelry, na isang regalo para sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, binasa ni Yuzi ang mensahe at nagpasalamat kay Guning. Naniniwala siya na ang mga produkto ng skincare ay kailangang napakahusay, dahil ito ay regalo mula kay Guning. Maraming tao sa Jade Beauty Jewelry sa oras na ito. Bagamat kumuha sila ng manager para sa branch ng Jade Beauty Jewelry sa City B,
nanatili pa rin dito si Jo Jenghong sa buong oras nitong nakaraang araw. Hindi magtatagal na mawawala si Guning, kaya sinabihan niya si Leng Xiaoteng na hintayin siya sa kotse. Nang pumasok si Guning sa tindahan, naging focus siya ng atensyon ng mga tao. Tingnan mo, si Miss Gu. Oh, sa wakas makikita ko na si Miss Gu sa totoong buhay. Mas maganda pa si Miss Gu sa totoong buhay kaysa sa TV. Eksakto. Pagharap sa atensyon at diskusyon ng mga tao, ngumiti lang si Guning at tumanggo sa kanila. Binabati tayo ni Miss Gu. Napakabait niya at mahihinhin. Bihira na makakita ng ganitong kabait at matagumpay na figure ngayon. Pinuri nilang lahat si Guning. Nang maglakad si Guning sa counter, naglabas siya ng isang set ng mga produkto ng skincare kasama ang isang kahon ng mga facial mask. Ito ay isang regalo para kay Yuzi, at kukunin niya ito kapag siya ay libre. No problem, boss, sabi ng isang cashier. Nasaan si Manager Joe? Tanong ni Guning. Si Manager Joe at ang bagong manager ay nasa opisina, sabi ng cashier. Mahusay, sabi ni Guning, pagkatapos ay naglakad papunta sa opisina. Bagamat napaka-profesional ng bagong manager, siya lang ang namamahala sa branch, kaya kailangan pa rin siyang turuan ni Jo Jenghong tungkol sa Jade Beauty Jewelry. Kumatok si Guning sa pinto ng opisina. Pasok, sabi ni Jo Jenghong sa loob. Itinulak ni Guning ang pinto at pumasok. Nang makitang ang bisita ay si Guning, tumayo si Jo Jenghong at ang bagong manager. Boss, ikinagagalak kitang makita. Maupo ka muna, sabi ni Guning. Uncle Joe, kailangan kong bumalik ka sa CTG para maghanda para sa susunod na batch ng Jade Jewelry. Makikilala ka ni Gao Yi sa loob ng ilang araw, at maaari mong ihatid ang mga kalakal sa kabisera para sa araw ng pagbubukas. Sa tingin ko, maaari nating direktang buksan ang sangay sa kabisera dahil sa kasikatan ng sangay sa lungsod B. Sa katunayan, maaari lang tumawag si Guning, ngunit sinabi niya ng personal kay Jo Jenghong dahil nandito na siya. Walang problema, boss, sabi ni Jo Jenghong. Pagkatapos nito, umalis si Guning. Paglabas pa lang niya ng tindahan. Nakatanggap siya ng 2 sunod-sunod na tawag mula sa ibang mga tagapamahala ng alahas, ngunit gumawa siya ng dahilan at tinanggihan ang kanilang mga imbitasyon. Wala siyang balak na bumuo ng alyansa kung tutuusin, kaya hindi na niya kailangan pang makipagkita sa kanila. Sa bahay ng pamilyang Pan, ang ama ni Pan Zero ay gumawa ng ilang mga agarang tawag at hiniling na makita siya sa bahay. Si Pan Zero ay nag-hangout kasama ang kanyang mga kaibigan sa magdamag, kaya medyo inaantok siya ngayon. Mga ad ng Pub Future. Ang bahay ng pamilya Pan ay matatagpuan sa isang marangyang distrito ng bahay. Zero, kilala mo ba si Miss Gu? Tinanong siya ng ama ni Pan Zero nang makauwi siya. Nakita siya ng ama ni Pan Zero sa balita ng release conference at laking gulat niya. Oo kaya, humikab si Pan Zero. Kung gayon, kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Sa tingin ko, ang Jade Beauty Jewelry ay isang promising brand, at gusto kong sumali dito, sabi ng ama ni Pan Zero. Ang pagsali ay tumutukoy sa paglahok sa isang partikular na grupo o organisasyon, na maaaring mapalawak sa larangan ng komersyo, na tumutukoy sa ahente na sumali sa mga komersyal na tatak. Sa madaling salita, ang mga franchisee ay maaaring magbukas ng mga sangay sa ilalim ng pangalan ng isang partikular na tatak. Oo naman, pag-uusapan ko ito sa kanya, sabi ni Pan Zero, pagkatapos ay tinawagan si Guning. Mula sa pananaw ng isang kumpanya, ang pagsali ay katumbas ng kumita. Maraming produkto ang naghahanap ng pagsali sa pamamagitan ng advertising, kaya hindi naisip ni Pan Zero na ito ay isang masamang ideya. Sa makatuwid, pagkatapos natanggihan ni Guning ang isa pang imbitasyon ng 2 tagapamahala ng alahas, natanggap niya ang tawag ni Pan Zero. Boss, gustong sumali ng tatay ko sa Jade Beauty Jewelry. Ano sa tingin mo? Tanong ni Pan Zero. Boss. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ng ama ni Pan Zero. Hindi siya nasisiyahan, ngunit nagulat na tinawag ni Pan Zero si Guning na kanyang amo.
Alam na alam niya na hinahamak ni Panziro ang mga babae. Gayunpaman, maliwanag na hinangaan ni Panziro si Guning dahil siya ay isang napakahusay na babae. Ang Enyo Euro LB1N ay ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Paumanhin, ang Jade Beauty Jewelry ay hindi bukas para sa alyansa o pagsali, sabi ni Guning. Sure, naiintindihan ko. Si Panziro ay masunurin sa mga salita ni Guning, kaya hindi na siya magtatanong kahit na tinanggihan ni Guning ang kanyang alok. Mga ad ng pub future. Nako, boss, magbubukas ako ng club sa loob ng 3 araw. Kung libre ka, pwede ka bang pumunta para dumalo sa opening ceremony nito? Tanong ni Panziro na may pananabik. Nang itakda ni Panziro ang oras ng pagbubukas ng seremonya, inimbitahan niya si Guning. Sa pagtataka ni Guning, si Panziro ay magpapatakbo ng negosyo mismo. Sa mata ng maraming tao, isa lamang siyang mayamang tagapagmana ng ikalawang henerasyon na marunong lamang magsaya at walang pakialam sa kanyang kinabukasan. Biglang nagbago ang isip ni Panziro, at nagpas siyang sumali sa negosyo. Nagulat din ang ama ni Panziro, at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Si Zero ay magbubukas ng club sa loob ng 3 araw. Kilalang-kilala siya ng ama ni Panziro. Wala siyang ideya na buuin ang kanyang karera noon kahit gaano pa siya pinilit o akitin ng kanyang ama. Dahil doon, mas nagulat ang ama ni Panziro na biglang nagbago ang isip niya. Well, pupunta ako kung wala akong ibang haharapin sa oras na iyon, sabi ni Guning. Malaki. Naunawaan ni Panziro na abala si Guning, kaya hindi niya ito pinili. Pagkatapos, binabaan nila ang tawag. Tinanong siya ng ama ni Panziro, Zero, magbubukas ka ba ng club? Nakakagulat na nakalimutan pa ng ama ni Panziro na magtanong tungkol sa sagot ni Guning sa kanyang alok. Oo, sabi ni Panziro. Hindi niya akalain na malaking sorpresa iyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ng ama ni Panziro. Sa palagay ko ay napakamatagumpay ng aking amo sa negosyo, at nagpa siya na dapat akong matuto ng isang bagay mula sa kanya, at hindi siya ipahiya bilang kanyang kaibigan, sabi ni Panziro. Nagulat na naman ang ama ni Panziro. Hindi niya inaasahan na nagbago ang isip ni Panziro dahil kay Guning. Mukhang malaki ang impluwensya ni Guning kay Panziro. Sa pagsasalita tungkol kay Guning, naalala ng ama ni Panziro ang kanyang alok na sumali sa kanyang brand ng alahas. Zero, ano ang sinabi niya tungkol sa pagsali ko sa Jade Beauty Jewelry? Sabi ng boss ko, hindi bukas ang Jade Beauty Jewelry para sa anumang pakikipag-alyansa sa ibang mga negosyante, sagot ni Panziro. Hindi ba bukas para sa anumang alyansa? Maaari siyang kumita ng malaking pera mula doon. Napabilog ang mga mata ng ama ni Panziro sa gulat. Kung ganoon, gaano man karaming sangay ang bubuksan ng Jade Beauty Jewelry, ang Jade Beauty Jewelry ang mamamahala sa kanila ng walang anumang franchise sa gitna. Hindi alam ng ama ni Panziro kung ano pa ang sasabihin. Tatay, sabi ni Panziro. Hindi mo alam kung gaano kagaling ang amo ko sa stone gambling. Nang makilala ko siya sa unang pagkakataon, nagputol siya ng isang piraso ng jade at ibinenta kong 35 milyong yuan. Ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang kumita ng pera. Sa huli, ang boses ni Panziro ay puno ng paghanga kay Guning. Nang marinig iyon, nagulat ang ama ni Panziro. Narinig din niya na ginawa ni Guning ang unang balde ng ginto sa pamamagitan ng pagsusugal na bato, ngunit hindi pa niya ito nakita, kaya hindi siya sigurado kung totoo ito. Gayunpaman, dahil sinabi sa kanya ng kanyang anak ng personal, naniniwala siya na maaaring ito ay totoo. Kahit hindi siya nagkukulang sa pera, businesswoman siya kung tutuusin. Hindi ba niya gustong kumita ng mas maraming pera hanggat maaari? Sabi ng tatay ni Panziro. Ayaw niyang sumuko. Tay, matigas ang ulo ko at walang kwenta kung susubukan ko siyang makita. Ayokong masira ang relasyon namin sa kanya, naiinip na sabi ni Panziro. Well, hindi alam ng ama ni Panziro kung ano ang gagawin ngayon. Halatang ayaw niyang masira ang relasyon ni Panziro kay Guning.
Bagamat hindi sila makapagtulungan, walang gustong mawalan ng kaibigan at magkaroon ng bagong kaaway. Nag-isip sandali ang ama ni Panziro, pagkatapos ay nanatiling tahimik. Maaga pa, kaya binisita ni Guning si Tang Haifeng sa ospital. Pagdating niya, si Master Lei at ang kanyang anak, si Lei Haowei, ay nasa ward din. Ang pamilyang mo na nagpapanatili ng magandang relasyon sa pamilyang Tang ay bumisita din kay Tang Haifeng. Mga ad ng pub future. Ang pangunahing papel sa pamilyang mo ay si Mu Zoxan na nasa 50 taong gulang, at ang kanyang anak na si Mo Wenqi na mga 27 taong gulang. Bilang karagdagan sa kanila, naroon din si Zhao Yiro. Sina Tang Yunrong, Jiang Lehua at Tang Jiakai ay nanatili sa Tang Haifeng, habang sina Tang Yunhang at Cao Ruowa ay wala na para sa kanilang trabaho. Hindi alam ni Tang Jiakai na ang kanyang lolo ay nasugatan hanggang sa hapon iyon. Buti na lang at maayos na ang kanyang lolo. Si Cao Wenjun at Cao Wenshin ay bumisita din sa Tang Haifeng kaninang hapon, at umalis sila pagkatapos ng 2 oras. Makakaapekto ito sa kondisyon ng pasyente kung napakaraming tao sa ward. Bagamat maayos na si Tang Haifeng ngayon, kailangan pa rin nilang kumilos na parang nasugatan siya. Dumating si Zhao Yiro upang bisitahin si Tang Haifeng bago ang pamilya Lei, at napansin niya na si Tang Haifeng ay nagpapanggap na walang malay. Ayaw din ni Tang Haifeng na ilihim ito sa kanya, kaya iminulat ni Tang Haifeng ang kanyang mga mata nang nasa tabi niya si Zhao Yiro, ngunit hindi niya sinabi sa kanya ang maraming detalye. Ang pamilya Lei at ang pamilyang mo. Gayunpaman, nagpasya si Tang Haifeng na itago ang katotohanan mula sa kanila, hindi dahil hindi niya pinagkakatiwalaan ang mga ito, ngunit dahil mas mabuti kung mas kakaunting tao ang nakakaalam ng katotohanan. Bueno, ayos lang siya noong hapon kahapon, ngunit ngayon, si Master Lei ay nalulungkot, at sinisi ang kanyang sarili para dito. Sana hinikayat ko siyang bisitahin ang kaibigan ko kasama ko. Inimbitahan ni Master Lei si Tang Haifeng na uminom ng tsaa sa isa sa mga lugar ng kanyang mga kaibigan, ngunit tumanggi si Tang Haifeng kaya hindi na siya nagpumilit. Kung iginiit niya, sana pumayag si Tang Haifeng. Si Master Lei ay lubos na nagsisisi na napalampas niya ang pagkakataong iligtas ang buhay ng kanyang matandang kaibigan. Gayunpaman, iyon ay kapalaran. Tito Lei, huwag mong sisihin ang sarili mo dito. Wala itong kinalaman sa iyo, sabi ni Tang Yunrong para aliwin si Master Lei. Talaga. Tio Lei, wala kang kasalanan, sabi ni Jiang Lehua. Anong sabi ng doktor? Tanong ni Lei Haowei. Kahit na siya ay mukhang maayos at malusog mula sa ulat, siya ay nanatiling walang malay sa loob ng mahabang panahon, si Tang Yunrong ay bamantong hininga na may pag-aalala. Mga ad ng pub future. Mas seryoso pa kung hindi natin mahanap ang dahilan, dahil hindi natin alam kung paano haharapin ito ngayon, sabi ni Jiang Lehua, at walang nakapansin na kumikilos lang siya. Nakaramdam sila ng kaunting guilty na dayin si Master Lei, ngunit kailangan nilang gawin ito. Sabay na pumasok sina Guning at Leng Xiaoteng sa ward. Nang makita ni Guning si Mu Zoxan, nagulat siya, dahil si Kay ay kahawig ni Mu Zoxan. Ang tunay na pangalan ni Kay ay Muye. May kaugnayan ba sa kanilang pamilya? Nagkataon lang ba? Binati ni Guning sina Master Lei at Zhao Yiro, pagkatapos ay ipinakilala ni Tang Yunrong sina Lei Haowei, Mu Zoxan at Mo Wenqi kay Guning. Magalang din silang binati ni Guning. Alam ni Master Lei at Zhao Yiro na si Guning ay biological na anak ni Tang Yunfan, ngunit hindi alam ng iba, kaya nagulat sila. Ipinaliwanag ni Tang Yunrong na itinuring ni Tang Haifeng si Guning bilang kanyang sariling apo dahil malapit na kahawig ni Guning si Tang Yunfan. Sinabihan sila ni Tang Haifeng na huwag ilantad ang tunay na pagkakakilanlan ni Guning bago nila ito isa publiko. Ganon din ang sinabi ni Tang Haifeng kay Master Lei, kaya nilihim din ito ni Master Lei at hindi man lang sinabi sa sarili niyang anak. Alam nilang lahat na si Tang Yunfan ay hindi kailanman nag-asawa o nagkaanak, kaya naniwala sila sa mga salita ni Tang Yunrong. Ipinakilala din ni Tang Yunrong si Leng Xiaoteng bilang kaibigan ni Guning, at hindi sinabi sa kanila ang maraming detalye. Umalis ang pamilya Lei at ang pamilya mo pagkaraan ng ilang sandali. Dahil wala na sila,
Idinilat ni Tang Haifeng ang kanyang mga mata at niluwagan ang kanyang mga paa. Nanatili si Zhao Yiro ng ilang sandali bago siya lumabas. Sinabi ni Tang Haifeng, sa palagay ko ay kikilos sila muli pagkatapos bukas. Siyempre, sila ay mga kaaway ng pamilyang Tang. Gayunpaman, sa pagtataka ni Tang Haifeng, kumilos kaagad ang kanilang mga kaaway. Tinawagan ni Quan Mingkai si Tang Yunrong at sinabi sa kanya na may biglang problema sa proposal, at darating ang kanilang business partner ng 2:00 ng hapon bukas ng hapon. Kinailangan nilang magsagawa ng pagpupulong kasama ang Board of Directors para pag-usapan ito ng 10 bukas. Hindi ito maaaring nagkataon. Kung walang malakas na pinuno sa grupo ng negosyo ng pamilya Tang, nakaramdam ng pagkabalisa ang mga kasosyo sa negosyo, na isang magandang pagkakataon na pumili ng bagong chairman. Ano man ang mangyari, ang mga miyembro ng pamilyang Tang ay kailangang dumalo sa pulong bukas. Kung matagumpay na mahikayat ni Tang Demang ang isang partikular na kasosyo sa negosyo na makipagtulungan sa kanya para sa layuning maghalal ng bagong chairman. Dapat siyang maging kumpiyansa at handa ng husto. Ang masama pa, maaari rin siyang magkaroon ng suporta ni Fu Kaiyo, Cheng Zhongxing at Wu Boyan. Sa pagkakataong iyon, malaki ang posibilidad na manalo sila, dahil walang kakayahan o talento si Tang Yunhang o si Tang Yunrong na magpatakbo ng isang negosyo ng maayos kahit na mas marami silang share kaysa sa kanila. Ang nangungunang tao sa isang grupo ng negosyo ay hindi ang taong nagtataglay ng pinakamaraming bahagi, ngunit ang isa na may pinakamaraming kakayahang mamuno sa korporasyon. Kung nais ni Tang Demang na makamit ang kanyang layunin, kailangan niyang tanggalin sina Tang Yunfan at Tang Haifeng na humahadlang sa kanya, kung hindi, anuman ang kanyang ginagawa ay walang kabuluhan. Anyway, malalaman nila sa meeting bukas. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis sina Guning at Leng Xiaoteng. Pagsakay niya sa kotse niya, tinawag siya ni Kay. "Boss, wala akong nakitang marumi o ilegal tungkol kay Tang Demang," sabi ni Kay. Nang marinig iyon, hindi masyadong nagulat si Guning, dahil sinabi sa kanya ni Tang Yunfan na naging maingat si Tang Demang kahit na siya ay ambisyoso. Bukod dito, hindi kumikilos si Tang Demang hanggang ngayon, kaya sigurado si Tang Yunfan na tiyak na may ibang tao sa likod ni Tang Demang. Malinaw na ang taong sumuporta kay Tang Demang sa likod ng eksena ay napaka-misteryoso, at nabigo silang makahanap ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kanya. Ito ay isang labanan na walang usok. Ayos lang, walang pakialam si Guning. Biglang sinabi ni Guning, "Oh, nakilala ko ang isang lalaki na mga 50 taong gulang ngayon. Kamukha mo siya at kapareho mo pa ng apelyido." Kahit papaano, hindi napigilan ni Guning na i-connect si Kay kay Muzoksan. Si Kay naman ay natulala saglit. Malamang ay dahil alam na niya kung sino ang lalaki, pero matinding galit lang ang naidulot nito sa kanya. Ilang taon na niyang iniiwasang makipagkita sa lalaki, baka sakaling mawalan siya ng kontrol sa sarili at makagawa ng masama. Mga ad ng pub future. O talaga. Malamang na pamilya tayo sa nakaraang pagkakatawang tao, biro ni Kay, sinusubukang maging kalmado, ngunit alam ni Guning na maaaring may mali. Tila nagkaroon ng sama ng loob sa pagitan nila. Napagtanto ni Guning na hindi niya dapat sinabi iyon kay Kay, kaya iniban niya agad ang paksa. "Kamusta ang dekorasyon?" "Bueno, nakakuha kami ng mas maraming tao, kaya gagawin ito sa loob ng 1 buwan, sagot ni Kay. "Mahusay," sabi ni Guning, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Ibinaba ni Kay ang kanyang telepono, at nagsuot ng malamig na ekspresyon. Nang makita iyon, nag-aalalang nagtanong si Chen Kangyi, "Ano ang nangyari?" "Sinabi lang sa akin ni boss na may nakilala siyang lalaki na kamukha ko at may apelyidong mo rin," sabi ni Kay sa malalim na boses na puno ng puot. Kumunat ang noo ni Chen Kangyi. "Sa tingin mo baka siya iyon?" "Oo," sabi ni Kay. Bagamat hindi siya 100% sigurado, naniniwala siya na maaaring totoo ito. "Kung ayaw mong tanggapin ito, bayaran mo siya," sabi ni Chen Kangyi. Alam na alam ni Chen Kangyi ang kwento ni Kay, at palagi siyang sumusuporta kung gusto ni Kay na maibalik ang pag-aari niya.
Maging si Catch na gawin ito, ngunit tinupad niya ang pangakong binitiwan niya sa kanyang ina, at nagparaya. Si Muzoksan talaga ang biolohikal na ama ni Kay na iniwan ang kanyang asawa at anak para sa kayamanan at kapangyarihan. Noon, mahirap ang kanilang pamilya, at naging migrant worker si Muzoksan sa isang malaking lungsod. Mga ad ng pub future. Sa loob ng 3 taon, kumita siya ng kaunti at marami siyang naibalik sa kanyang pamilya. Isang araw, sinabi niya na ang kanyang kumpanya ay may isang proyekto sa ibang bansa na nagbabayad ng mataas na sweldo para sa mga manggagawa. Ngunit ang mga solong lalaki lamang ang maaaring sumali sa proyekto. Kaya naman, kinailangan niyang hiwalayan ang ina ni Kay bago siya pumunta sa ibang bansa sa susunod na 3 taon. Pinagkatiwalaan siya ng nanay ni Kay at ginawa niya ang hinihiling niya. Sa sumunod na 3 taon, nagpadala si Muzoksan ng maraming pera pabalik sa kanyang pamilya, at si Kay kasama ang ina ni Kay ay nabuhay ng magandang buhay sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, pagkaraan ng 3 taon, hindi binanggit ni Muzoksan ang muling pagpapakasal sa ina ni Kay. Walang sinabi ang nanay ni Kay kaya hindi ito namalayan ni Kay. Noong si Kay ay 17 taong gulang, isang babae ang dumating sa kanilang tahanan kasama ang isang grupo ng mga malalakas na lalaki at sinira ang kanilang bahay. Nagkasakit ang nanay ni Kay pagkatapos noon. Tinanong ni Kay ang kanyang ina kung sino ang mga taong iyon, ngunit ayaw sabihin sa kanya ng kanyang ina. Makalipas ang 1 buwan, malapit nang mamatay ang kanyang ina at sa wakas ay sinabi sa kanya ang totoo. Lumalabas na hindi naisip ni Muzoksan na pakasalan muli ang ina ni Kay pagkatapos ng kanilang diborsyo. Isang batang babae na ipinanganak sa isang mayamang pamilya ang umibig kay Muzoksan nang magtrabaho siya sa malaking lungsod, at sabay silang lumipat pagkatapos. Hindi nagtagal ay nabuntis ang babae, kaya hiniwalayan ni Muzoksan ang ina ni Kay sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay pinakasalan ang babae. Hindi man lang nag-abala si Muzoksan na sabihin sa ina ni Kay ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan hanggang sa humiling ang ina ni Kay na muling magpakasal. Ang ina ni Kay ay nagdusa ng mental breakdown matapos marinig ang nakakagulat na balita, ngunit kailangan niyang tanggapin ang mga kondisyong itinakda ni Muzoksan. Para maniwala si Kay na may buo pa siyang pamilya, inilihim ng nanay ni Kay na hindi na miyembro ng kanilang pamilya ang ama ni Kay. Nagkunwari si Muzoksan na siya ay nagtatrabaho sa labas sa buong oras, at nagpapadala ng isang tiyak na halaga ng pera pabalik sa kanila bawat buwan. Minsan, babalik pa siya sandali. Ang babaeng sumisira sa kanilang bahay ay tiyak na bagong asawa ni Muzoksan. Hindi alam ng bagong asawa ni Muzoksan na sinusuportahan pa rin ni Muzoksan ang ina ni Kay at Kay, kaya nagalit siya nang malaman niya. Nang malaman ni Kay ang katotohanan, kinamumuhian niya si Muzoksan hanggang mamatay, at ang babaeng hindi nagiging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ng kanyang ina na hanapin sila. Dahil binayaran ni Muzoksan ang tuition fee at mga gastusin sa pamumuhay ni Kay sa nakalipas na 17 taon kahit na iniwan niya sila para sa kayamanan at kapangyarihan. Bilang karagdagan, ang bagong asawa ni Muzoksan ay mula sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya, at si Kay ay hindi nila kapareha. Alinsunod dito, pinilit ng ina ni Kay si Kay na mangako na hindi na niya mahahanap si Muzoksan. Nag-atubili si Kay na gawin ito, ngunit pumayag pa rin siya upang hayaan ang kanyang ina na mamatay ng mapayapa. Alam ni Kay na nakatira si Muzoksan sa City B, kaya tumanggi siyang pumunta sa City B mula noon. Bagamat nangako si Kay sa kanyang ina na hindi na niya mahahanap ang kanyang ama, kinasusuklaman pa rin niya ito sa mga taong ito. Kaya naman, natakot siya na baka may gawin siyang hindi dapat kung nakilala niya ito sa City B. Hanggang ngayon ay ganoon pa rin ang nararamdaman niya. Alam ni Chen Kangyi na ang sama ng loob ay nakatago sa kaibuturan ng puso ni Kay, at hinding-hindi ito mapapawi. Hindi handang makita ni Chen Kangyi si Kay na namumuhay ng malungkot dahil dito. Hindi ko siya mahahanap sa sarili kong inisyatiba, ngunit hindi ko pipigilan ang aking sarili na maghayganti kung makikilala ko siya balang araw, sabi ni Kay. Tutuparin niya ang kanyang pangako sa kanyang ina,
ngunit susundin niya ang kanyang puso kung makaharap niya si Muzoxan at ang babaeng iyon. Naisip ni Chen Kangyi na hindi ito masamang ideya. Bandang alas 5 ng hapon, nakatanggap si Yuzi ng tawag mula sa isang lalaking nagngangalang Yang Zekian na anak ni Mrs. Yang. Naghalo-halo ang emosyon ni Yuzi, dahil hindi niya inaasahan na ganito kabilis ang galaw nito. Tinanong ni Yang Zekian si Yuzi kung libre ba siya, at inanyayahan siya nitong sabay na kumain. Dahil pumayag si Yuzi na makipagkita sa anak ni Mrs. Yang, hindi nararapat kung tumanggi siya. Bagamat hindi siya pamilyar kay Mrs. Yang o sa background ng kanyang pamilya, alam niya na si Mrs. Yang ay dapat na isang marangal na babae dahil sa ugali ni Mrs. Lin sa kanya. Bilang karagdagan, inanyayahan siya ni Yang Zekian na magkita sa isang pampublikong lugar, para maging ligtas ito. Kaya naman, pumayag si Yuzi. Para sa kaginhawahan ni Yuzi, itinakda ni Yang Zekian ang tagpuan sa Fengshan Shopping Mall, na nag-iwan ng magandang impresyon kay Yuzi. Mga ad ng Pub Future. Bago tinawagan ni Yang Zekian si Yuzi, nag-book na siya ng table sa isang restaurant na pagmamay-ari niya at ng isa niyang kaibigan. Dahil pumayag si Yuzi na makisalo sa kanya, umalis kaagad si Yang Zekian papuntang Fengshan Shopping Mall. Ang itinalagang oras ay alas 6 ng gabi, ngunit dumating si Yang Zekian ng 20 minuto ng maaga upang ipakita ang kanyang paggalang kay Yuzi. Si Yuzi, syempre, ay hindi darating bago mag 6 PM, dahil ito ay hindi magalang. Pareho silang mga taong may magandang asal. Alinsunod dito, dumating si Yuzi sa restaurant 10 minutong maaga. Gayunpaman, nang lumakad si Yuzi sa mesa na sinabi sa kanya ni Yang Zekian, nagulat siya nang makita ang lalaking nakaupo sa tabi ng mesa. Ikaw. Sa pagharap sa reaksyon ni Yuzi, hindi man lang nagulat si Yang Zekian, ngunit ngumiti at tumayo. Miss Yu, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Yang Zekian. Masaya ako na naaalala mo pa rin ako. Maupo ka muna. Galugarin ang labyrinthine roots ng substance na ito sa Nove Euro LSN. Hindi magkakilala sina Yuzi at Yang Zekian, ngunit minsan na silang nagkita, na hindi malilimutan. Noong isang araw 3 buwan na ang nakalipas. Si Yuzi ay naglalakad sa isang parke, at isang matandang lalaki na nagsasanay ng espada ay biglang nawalan ng kontrol dito at ang espada ay lumipad sa likod ni Yuzi. Sa sandaling ito, may humawak sa kanya at lumayo sa daan. Ay se. Naisip ni Yuzi na ang lalaki ay sexual na nanliligaw sa kanya, kaya't sinampal niya ito sa kanyang mukha nang walang pag-aalinlangan. After that, she found out na misunderstanding lang pala. Napahiya si Yuzi, nang tawad at paulit-ulit na nagpasalamat sa kanya pagkatapos. Walang pakialam si Yang Zekian, ngunit ang sampal ay nagpaalala sa kanya kay Yuzi. Akala niya ay sobrang nakakatawa siya. Sa sumunod na 3 buwan, hindi niya napigil ang matawa nang maalala ang nangyari. Kahapon, nakita niya si Yuzi sa release conference ng Jade Beauty Jewelry and Charm, at na-appreciate niya ito para sa kanyang mga malikhaing disenyo. Sa simula, wala siyang planong habulin si Yuzi, ngunit bigla siyang gustong iset up ng kanyang ina sa isang babae. Kung tutuusin, ayaw niyang makipag-blind date, dahil hindi naman ito romantic. Gayunpaman, nang malaman niyang ang babae ay si Yuzi, pumayag siya nang walang pagkaantala. Mga ad ng Pub Future. Pagkatapos maupo si Yuzi, binigay ni Yang Zekian ang menu sa kanya. Paki-order kung ano ang gusto mo. Salamat, sabi ni Yuzi, pagkatapos ay sinimulang basahin ang menu. Dahil nagkita na sila noon, hindi sila mga estranghero, at mas nakaka-relax si Yuzi. Nag-order siya ng steak, isang corn juice, at isang plato ng fruit salad. Bagamat nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila noon ay naayos naman agad ito kaya hindi na sila nahiya, at nag-enjoy sa pagkain. Si Guning ay sabay ding kumakain kasama ang kanyang mga kaibigan. Boss, kailan ka babalik sa kapital? Tanong ni Shu Jinchen. Walang ideya, sabi ni Leng Xiaoteng.
Inaasahan niya na hindi siya bibigyan ng anumang gawain sa 2 araw na ito, para mas marami siyang oras na mag-isa kasama si Guning. Kahit ilang araw na silang magkasama, laging may ibang tao sa tabi nila. Mabuti, sabi ni Xu Jinchen. Naglakad-lakad sina Gao Yi at Qiao Ya pagkatapos ng hapunan, ngunit hindi napansin na may humahabol sa kanila. Hindi nila gaanong pinansin ang lalaki, bagkus ay naglakad sila papunta sa isang lugar na kakaunti ang mga tao sa paligid. Hindi sila lumingon para hanapin ang target hanggang sa wala ng tao sa paligid nila. Sa isang sulyap, nakatutok sila sa isang lalaking nakaitim na may maskara at baseball cap. Naunawaan din ng lalaki na siya ay natuklasan na, ngunit hindi niya iniwasan ang mga tingin ni Gao Yi at Qiao Ya, at dumiretso sa kanila. Parehong nanatiling tahimik sina Gao Yi at Qiao Ya, nakatitig sa lalaki. Huminto ang 2 metro ang layo sa kanila, pagkatapos ay sinabi, "Flying Eagle, Flying Bird, mabuti para sa iyo. Kaya mo nang mamuhay ng normal." Nang marinig iyon, nagulat sina Gao Yi at Qiao Ya, ngunit nanatiling kalmado at alerto. Dahil nakikilala sila ng lalaki, dapat ay pareho siya ng trabaho sa kanila. Kung pumunta siya sa kanila ngayon, tiyak na inatasan siya ng gawain para patayin sila. "Nandito ka ba para patayin kami?" tanong ni Gao Yi, bagamat nasa kanya na ang sagot. Kahit wala sa listahan ng mga wanted ang kanilang mga pangalan ngayon, posibleng gusto silang patayin ng pinuno ng killer organization na kanilang pinagsilbihan. Hindi naman. Sa pagtataka ni Gao Yi at Qiao Ya, itinanggi ito ng lalaki. "Kung gayon bakit?" tanong ni Gao Yi na may pagdududa. "Well," sabi ng lalaki sa tonong nanunuya sa sarili. "Nasa wanted list ako ngayon katulad mo noon, pero hindi ko kayang burahin ang pangalan ko, kaya hinahabol ako ngayon." Nang marinig iyon, napasimangot sina Gao Yi at Qiao Ya, at na-curious sila sa dahilan kung bakit nakalista ang kanyang pangalan sa listahan ng mga hinahanap. Karaniwan, ang mga pumatay na ang mga pangalan ay inilagay sa listahan ng mga hinahanap ay nagtaksil sa kanilang mga organisasyon. Ang isang mamamatay ay hindi maglalagay ng pangalan ng isa pang mamamatay sa listahan ng mga hinahanap, dahil mas gusto nilang lutasin ang problema sa kanilang sarili. Kahit na curious sila, hindi na nila tinanong ang dahilan, dahil curiosity ang pumatay sa pusa. "Paano mo kami nahanap at bakit?" tanong ulit ni Gao Yi. "Ngayon lang kita na-encounter, at syempre gusto kong tulungan mo akong i-wipe ang pangalan ko sa wanted list. May utang na loob ako sa iyo, at gagawin ko ang lahat para sa iyo sa abot ng aking makakaya," sabi ng lalaki. "Paumanhin, wala kaming kakayahan na panasan ang aming mga pangalan, may tumulong sa amin," sabi ni Gao Yi. "Mga ad ng Pub Future. WHO, tanong ng lalaki. "Hindi mo ba dapat sabihin sa akin kung nagsasabi ka muna ng totoo?" "Hindi ko masabi sa iyo ang pangalan ng tao ngayon," sabi ni Gao Yi. Natulala ang lalaki sa isang segundo. Naisip niyang may katuturan ang mga sinabi ni Gao Yi, kaya tinanggal niya ang kanyang cap at maskara. Isang batang mukha na may peklat ng kutsilyo ang lumitaw. Itim na pusa. Nang makita ang mukha ng lalaki, nagulat sina Gao Yi at Qiao Ya nang makilala ang isang pamilyar na tao. Nasa wanted list ang mga pangalan nila, kaya normal lang na alam ng ibang killer ang kanilang mga mukha at codename, pero namangha pa rin sila nang makakita ng pamilyar na mukha. Sa mundo ng mga mamamatay tao, ang kanilang mga pagkakakilanlan ay kailangang itago, upang ang isang tao ay hindi makakakilala ng maraming pamilyar na tao. Maliban kung sila ay nagsilbi sa parehong organisasyon, o nagkita sa iisang lugar ng pagsasanay, o nakipag-away sa isa't isa habang pagtupad sa parehong gawain. Nakilala nila ang Black Cat sa isang salungatan nang italaga sa kanila ang parehong gawain. Bagamat halos magkapatayan na sila, natupad nila ang gawain sa tulong ng isa't isa, kaya't nahati nila ang gantimpala sa huli. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tingnan ang listahan ng mga hinahanap. "Kaya kung maghintay," sabi ni Black Cat. "Bueno. Wala sa akin kung tutulungan ka o hindi.
At sa palagay ko kailangan mong matugunan ang mga kondisyon na itinakda niya, sabi ni Gao Yi, dahil alam niyang hindi niya papayag si Guning nang walang anumang kondisyon. Anong mga kondisyon? Tanong ni Black Cat. Hindi niya akalain na malaking bagay iyon, dahil walang libreng tanghalian sa mundong ito. Malamang kailangan mong magtrabaho para sa kanya sa buong buhay mo, sabi ni Gao Yi. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Black Cat. Ano ang pagkakaiba noon sa kanyang nakaraang buhay sa killer organization? Mga ad ng Pub Future. Well, we are willing to work for her for the rest of our lives, pero depende pa rin sa kanya kung gusto mong gamitin. Masasabi ko lang na siya ay isang napakamatagumpay na negosyanteng hindi kailanman gumagawa ng mga ilegal na bagay, sabi ni Gao Yi. Naunawaan niya na ang Black Cat ay nag-aatubili na mamuhay ng isang buhay na puno ng dugo at pinapatay. Hindi siya sigurado kung tutulungan ni Guning ang Black Cat, ngunit kailangan niyang malaman ang willing ng Black Cat bago niya sabihin kay Guning. Handa si Gao Yi na tumulong sa Black Cat dahil naisip niya na ang Black Cat ay isang mahusay na mamamatay, at malamang na kailangan siya ni Guning. Tungkol naman sa karakter ng Black Cat, hindi gaanong alam ni Gao Yi ang tungkol dito, at nasa kay Guning kung pananatilihin siya o hindi. Ang Enyo Bureau Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Kung posible, umaasa ako na maaari kong talakayin ito sa kanya ng personal, sabi ni Black Cat. Maaari kitang tulungang banggitin ito sa telepono, ngunit siya ang gumagawa ng desisyon, sabi ni Gao Yi, at naunawaan ng Black Cat. Pagkatapos, tumabi si Gao Yi, at tinawag si Guning. Nang matanggap ni Guning ang tawag ni Gao Yi, katatapos lang niyang kumain kasama ang kanyang mga kaibigan, at pinag-uusapan nila kung saan susunod na magsaya. Boss, may kakausapin akong pribado sa iyo, narinig ni Gao Yi ang boses ng ibang tao mula sa telepono at sinabing. Nang marinig iyon, itinaas ni Guning ang kanyang kilay, dahil alam niyang seryoso ito. Sandali, sabi ni Guning na tumayo, pagkatapos ay naglakad papunta sa isang interior room. Sige, masasabi mo na, sabi ni Guning. Pagkatapos noon, sinabi sa kanya ni Gao Yi ang nangyari sa Black Cat. Nang marinig iyon, nagliwanag ang mga mata ni Guning. Kailangan niya ng mga taong may mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban o kung fu ngayon, at ang isang mamamatay ay hindi maaaring maging mas mahusay na pagpipilian. Tungkol naman sa karakter ng tao, kailangan niya ng panahon para makita ito. Kaya, hindi siya tumutol. Bilang karagdagan, handa rin siyang makipagkita sa Black Cat ng personal, at sinabihan silang makipagkita sa kanya sa Huangdeng Hotel. Nang mag-walkout si Guning, nakapagdesisyon na sila kung saan susunod na magsaya, ngunit kinailangan ni Guning na umalis. Ako ay humihingi ng paumanhin. Kailangan kong harapin ang isang bagay na mahalaga ngayon, kaya hindi ako sumama sa iyo. Lahat sila ay nadismaya na si Guning ay wala, ngunit naunawaan nila na si Guning ay abala. Dahil hindi sasama si Guning sa kanila, hindi rin sasama si Leng Xiaoteng. Pumunta sila sa isang tea room nang wala na ang mga kaibigan nila. Hindi nagtanong si Leng Xiaoteng kung ano ang haharapin ni Guning, ngunit niyakap siya sa kanyang mga bisig nang lumabas ang waiter. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa kanyang leeg, at hinimas ang kanyang collarbone gamit ang tuktok ng kanyang ilong. Tumigil ka na. Malapit na silang dumating. Itinulak ni Guning si Leng Xiaoteng palayo. Nasa pampublikong lugar sila.